mommies! Welcome to my channel. So for today, pag-uusapan natin kung 38 weeks ka, i-share ko sa inyo yung mga sa tingin ko na very effective na makakatulong sa inyo based from my experience. Makakatulong siya para magkaroon ka ng positive na labor and delivery and para magkaroon ka ng happy and very kalmado na first year with your baby. So ang mga i-share ko sa inyo kung ano yung mga ginawa ko at 38 weeks. At sa tingin ko, ikaw din, kailangan mong gawin itong mga tips na to. Okay, let's start. Number 1. Mommy, sa tingin ko, kailangan kapag 38 weeks ka na, alam mo na kung papaano yung proper breathing technique na makakatulong yan sa'yo sa labor and delivery mo. Yung breathing technique na yan, lagi kong paulit-ulit na sinashare sa mga ibang mga vlogs ko. Kasi isa siya sa talagang very effective na nakatulong sa akin nung labor experience ko and nung time na i-deliver ko na talaga si baby. Nung nagle-labor ako, mommy, ang talagang weapon ko lang nung time na yon was yung lakas ng loob ko, as in yung bravery. Kailangan fearless ka. Kasi sabi nga nila dun sa natutunan ko sa hypnobirthing, if there is pain, if there is fear, there is tension, there is pain. So lahat ng mga yan, shinare ko sa YouTube channel ko. Hanapin niyo lang yung mga topics doon. I-click niyo yung mga videos, tapos scroll niyo. Anyway, next na makakatulong sa'yo dyan sa proper breathing technique na yan is kapag ka i-deliver mo na si baby. Sabi nga nila, mommy, kapag ka mag-deliver ka ng bata, it's just like having a massive poop. So, ganun din kapag ka you know the proper breathing technique. Kasi kapag ka nagbe-breathing technique ka, itatry mo yon, mommy, ha, na i-practice. Which brings me to my second tip. Kailangan matutunan mo na i-practice yung proper breathing technique habang hindi mo pa inilalabas si baby. Through pooping. Okay, yes, kapag tumatae ka, dumudumi ka, mommy, mapapractice mo yung proper breathing technique na yan. So, siguro nagtataka kayo, mommy, ano ba yung proper breathing technique? Yun yung deep breathe in through your nose and out through your mouth. Through that calming experience na gagawa mo habang ginagawa mo yung proper breathing technique na yon is natutulungan mo na kusang lumabas yung poop mo kapag ka you are trying to have, let's say, yung number 2 ka, ganyan. If you practice that, marirealize mo na may effect siya at nagagawa mong mapalabas yung poop mo kahit na hindi ka umiire. So, ganun din kapag ka i-deliver mo si baby. In fact, sabi nga nila, hindi mo daw kailangan ng sobra-sobrang umire. Kailangan lang talaga magaling ka sa proper breathing kapag ka manganganak ka na. Well, of course, sa ating mga first-time mom, at lahat naman tayo siguro ganon, innate na natin na kapag manganganak tayo, iiri natin si baby. Yes, tama yon. Pero mahalaga pa rin na matuto tayo sa proper breathing habang nanganganak tayo para hindi tayo maubusan. Una, maubusan ng hininga, at pangalawa, para maging kalmado tayo at walang tension dun sa mga muscles natin habang inilalabas natin si baby. Kasi daw, mommy, if we are able to know that proper breathing technique, kapag nanganganak tayo, makakatulong siya para maging kalmado tayo. At pag kalmado tayo, makakatulong din siya para makapag-release tayo ng necessary hormones habang nanganganak tayo. Yung necessary hormones na yan, katulad ng oxytocin, yun yung hormone na tumutulong para magkaroon ka ng effective na contractions habang nanganganak ka. So, kapag ako noon, mommies, habang nagli-labor ako, ang ginagawa ko, I deep breathe in through my nose and out through my mouth. So, for example, nakakaramdam ako ng contractions, ang gagawin ko, hingang malalim, and then, breathe out through my mouth. Very effective yun talaga sa akin, mommies. Alam nyo, sabihin ko sa inyo, ha, bago ako nagbuntis, ganyan, bago ako nanganak, hindi talaga malakas ang tolerance ko sa pain. Hindi mataas ang tolerance ko sa pain. Sabi nga nila, akala ng mga pamilya ko, masi-CS ako. Una sa lahat, maliit ako. Pangalawa, napakabigat ko. Umabot ako ng 72 kilograms nung nagbuntis ako. To think na 4+ lang ang height ko. So, iniisip nila baka magka-pre-eclampsia ako, mga kung ano-ano. But then again, through dun sa proper breathing technique na yon na baon ko at natutunan ko sa hypnobirthing na lagi kong sinashare dyan sa channel ko, nagkaroon ako ng positive labor and delivery.
I was able to manage the pain. I was able to be in control during my labor and delivery experience. And that is amazing. Yun ang nakakatuwang kailangan nating matutunan. Kung ikaw, first time mo na marinig tungkol dito, at 38 weeks, enough na yun na time para matutunan mo kung paano mo magagawa yung proper breathing technique na yun. Siguro kung iniisip mo, mommy, no, yung gaganon ka lang, parang ang dali-dali. Oo naman, mommy, napakadali lang yon. Pero kailangan, kasama dun sa proper breathing na yon is yung eagerness mo na gagawin yon consistently and fearlessly. Kasi kung takot ka, sabi nga nila, ulitin ko, if there is fear, there is tension sa katawan mo at magkakaroon ka, mararamdaman mo yung pain. At cycle lang yon. Yan ang iiwasan natin pag manganganak tayo. Pangatlo, mommy, na sa tingin ko kailangan natin gawin at 38 weeks is to enjoy our pregnancy. Kasi at 38 weeks, mommy, alam nyo, siguro 1 week na lang or 2 weeks na lang manganganak na tayo. And after that, hindi na tayo magiging pregnant. So, kumbaga, kailangan i-enjoy natin in the sense na wag tayong, alam niyo yun, yung ubusin yung oras natin na natatakot, oh my gosh, bakit ganito, wala pa akong signs of labor. Wag, don't stress yourself up with those things. Kasi, your body is designed to bear our child and to deliver it. So, wag mong madaliin ang panganganak mo. Just let it flow. And enjoy mo yung pregnancy mo. In the sense na, take a lot of pictures. That's another tip that I am going to give you. Take a lot of pictures of pregnancy pictures dahil after nito, hindi ka na pregnant, ganyan. After nito, ang pictures na iti-take mo are memories together with your baby. So, maganda rin if you have a lot of pictures na pregnant ka, ganyan. And while you are 38 weeks pregnant, mommy, kailangan during that time, na-finalize mo na kung ano yung mga ilalagay mo sa hospital bag mo. Dapat na-finalize mo na kung ano yung birth plan mo, kung sang hospital ka, kung ano ba, mag-e-epidural ka ba o hindi. Or i-make sure mo na hindi ka mag-e-epidural dahil gusto mo maging in control ka sa panganganak mo. Ganun kasi ako noon, mommies, sinabi ko dun sa doctor ko, no matter what, kahit sabihin ko na mag-epidural ako, huwag mo kong bibigyan, ganon. Sabi ko sa kanya, tapos sabi niya sa akin, bakit ka naman mag-epidural? sa akin. And then, but anyway, yun kasi, it's part of my plan. Naka-mindset lahat yun sa akin. Mahalaga yun. Mahalaga at 38 weeks, meron ka ng concrete plan, concrete mindset sa utak mo kung anong klaseng panganganak ang gusto mo, kung gusto mo ba na magpadede ka ng formula or breastfed si baby mo, ganyan. Alam nyo ba na ako, sa sobrang mindset ko na lahat, minanifest ko na lahat ng mga gusto kong mangyari sa panganganak ko. Hindi ako bumili ng mga bottles para sa baby ko. Hindi ako nagdala. Actually, din sa tawag dito, hospital bag ko, hindi ako nagdala ng bottle doon. Talagang iniisip ko noon, breastfeed ako. Hindi ako mag-formula. Breastfeed talagang gagawin ko. So, sa tingin ko talaga, what the mind can perceive, the body can really achieve it. Na-prove ko yon nung nanganak ako. Kasi, nakapag-breastfeed ako, ganyan, and hindi ako nahirapan sa pag-breastfeed ko, ganyan. But anyway, mommies, last na tip na masasabi ko sa inyo, kapag ka 38 weeks pregnant ka, is to remember na kapag ka mapapanganak mo na si baby, huwag mo itong kakalimutan, dapat ilalagay mo sa, sa note mo, ganyan, or sa diary mo, whatsoever. Basta, at 38 weeks, dapat alam mo na at naka-mindset na sa'yo na pagka palabas ni baby, ite-train mo na kaagad siya na matulog. Isi-sleep train mo na kaagad siya. Kasi, ang kamali natin ng mga mommies, sa tingin ko pero ako, hindi ko yun, I think, very grateful ako na natutunan ko kaagad yon bago pa ako nanganak. Ang mali natin, kapag kakalabas pa lang ni baby, since first time parents tayo, ganyan, pag umiyak lang konti si baby, babangon na tayo, or every now and then, hinihele natin ng hinihele si baby, ganyan, gabi, or umaga, ganyan. So, kailangan, naka-mindset na sa utak natin na kapag gabi, papatulugin natin si baby. Pag umaga, gising dapat si baby. So, that is our way of helping our baby be able to know what's the difference of sleep time and wake up time, 'di ba? Kasi
Like, for example, paano mo magagawa yon? Shinare ko yan sa channel ko, Mommy, how you can sleep train your baby, how I sleep trained my baby. So, just a short, tip lang dito. So, kapag manganganak ka, dapat, kunwari, di ba, gabi na, ganyan. So, dapat nagpe-play ka ng relaxing music or lullabies para sa baby mo, para yun yung parang magiging hint niya na matutulog na talaga siya, na matutulog na siya. Yun na yung, since kapapanganak niya, yun na ang alam na niya na parang hint na yun ang sleeping time niya, ganyan. Now, if it's morning time, i-open mo yung mga windows, make sure it's bright, ganyan. Okay lang na maingay, wag naman sobrang ingay, ganyan, na nakaka-startle kay baby, ganon. Para lang malaman ng baby natin kung anong difference ng day and night. So, yun lang, moms. I hope nakatulong itong mga tips na ito sa inyo. So, let's do a short recap. Kailangan i-enjoy mo yung pregnancy mo. Next, take a lot of pictures. Next is make sure you learn the proper breathing technique dahil makakatulong yan sa labor and delivery mo. And also, kahit nanganak ka na, yung proper breathing technique, very helpful yan talaga to be able to manage stress, pain, anxiety. Next, you have to make sure na na-finalize mo na lahat ng mga birth plan mo, lahat ng mga dadalhin mo sa iyong hospital bag para hindi ka na nagmamadali ng kung ano-ano pa, ganyan. And finally, mommies, kailangan i-make sure mo na nasa isip mo na paglabas ni baby ay ituturo mo na kaagad sa kanya ang difference ng day and night. So, isa-sleep train mo na siya agad-agad. So, yun lang, mommies. I hope nakatulong tong video na ito sa inyo. I would really appreciate it if you like and subscribe to my channel.